welcome back dito sa farm. So, ito yung aking sikasuhin. Hi everyone! Have a good day! So, ayan, nakagayak tayo ngayon. Dahil ako iuwi muna sa farm. Gawa na ihahanda ko yung i-deliver ng aking asawa. So, ayan. Pangkabuhayan naman muna tayo doon sa amin. Dahil matagal-tagal na nga na hindi ako nakaka-uwi. So, yun. May tinitingnan ako doon. So, natambak na nga yung itlog na pang-deliver ni hubby. Kaya naman, ayan. So, yung aming buntis na baboy ay hindi nga nanganak kagabi. So, ayan. Kaya naman bibisitahin siya mamaya ng katilang ilog ko. Bibisitahin siya mamaya ng technician. Kung ano na yung naging problema. So, kanina, nung pinakain ko siya, so yun, pinisil ko yung kanyang didi, may lumabas na gatas doon lang sa unang dalawang dede niya. So yun, kaya ewan kung okay na kasi may gatas siya, kaya nga lang 120 days na siya ngayon. So kailangan na siyang tingnan ng technician kasi talagang overdue na siya. So, yan. Kaya ako ay gagayak muna. Ako iuwi muna sa amin. Para naman yung aming pangkabuhayan ay hindi naman napapabayaan na. Aba, mahigit 1 linggo na tayo dito. So, yan. Kaya naman uuwi muna ako. No? So, samahan nyo ako guys. Uuwi muna tayo sa farm. So, yan. Andito na ako. Oh, diba? Welcome to farm again after 1 week. Mahal! I'm here! So, yan. Antayin lang natin siya kasi siya magbubukas ng gate. Dahil wala akong susi. So, yan. So, wala na yung bagyo. Kaya, maganda na yung panahon ngayon. May init na ulit. Ay, natumba yung aming papaya. So, ayan, diba? Welcome back to farm, to our farm. Sa muling pagbabalik after 1 week. So, dahil nga ako ay maghahanda ng i-deliver ni hubby na itlog. Dahil natatambak na naman yung itlog natin dito sa farm. So, kailangan na naman natin gawing pera. Init. Kailangan na naman tayong gumawa ng pera. You're so matagal. So, ang tagal-tagal ng aking asawa. Ay, ang init. Mainit. Nainit-init pa lang, mainit na agad. So, yan. Thank you, Lord, kasi hindi na nga kami dinaanan ng bagyo. Dahil, yun nga. Kakatapos pa lang nung nakaraan. So, yun. Blessed pa rin tayo. Dahil hindi kami dinaanan. Hindi kami dinaanan ng bagyo. So, yan. Ang tagal ng aking asawa. Ang tagal niya magbukas ng gate. So, yes, siya kasi yung naiwanan dito sa farm. Kaya lang ngayon, kailangan namin gumawa ng pera. Para naman may bili na naman tayo ng pagkain ng ating mga alaga. So, ayan. Kaya lang yung aming papaya. Hoy, oy! Natumba yung papaya. So, ayan. Nabuhal pala yung aming papaya. Ay, ang ganda talaga ng kamote. Sakto. So, ayan. Nung nakaraan, may order sa amin ng talbos ng kamote. So, ayan o. Sayang. Dahil nga nandun ako sa... Wow! Ang dami na ulit bunga! Ay, ang daming bunga!
Aray ko. Wow! May pang-deliver ka pala? So, ayan. Gagawin natin yung pera. So, ayan. Welcome back dito sa farm. So, ito yung aking sikasuhin. Para naman tong ewan si Agatha. Ay, oh. Ba't nakalabas na si Puti? Pinalabas ko talaga sila. So, ayan. Welcome home. Pinupunasan ko to yung mga madudumi para pagdala doon sa customer ay malinis siya. So, ayan ang aking ginagawa. So, natambak na yung itlog dito sa amin dahil halos 1 linggo na nga ako na hindi nakakauwi. Kaya naman, yun, may mga nabiyo na tayong stock ng itlog. Kasi hindi kasi pwede na umalis si Habi nang walang kapalitan dito. So, dahil nga nandun ako at hindi naman si Habi yung naglilinis nito kapag magdi-deliver. So, ayan. Ito yung nangyari. So, ang dami nating na-stock na itlog. Na sana ay pera na. O, diba? Sayang. So, hindi ko alam. Kung ano lang gagawin natin doon sa itlog. Gawin na lang leche plan. Para mapakinabagan. Nakati na hilong ko. So, yung nakaraan, may order sana sa aming talbos ng kamote. Kaya lang, wala nga ako. So, hindi naman ako makakapag-prepare niyan. At hindi rin naman mapiprepare ni Habi. Kaya, no choice. So, sayang. So, ngayon lang siya makakapunta ng palengke. Kaya lang, tanghali na rin naman pagkuha. So, magtatali pa, ay huhugasan pa, ay kukuha, tatali, tapos huhugasan. So, ang dami pang proseso. So, mainit na. So, pangit na rin namang kumuha pa. So, kung kailan na lang. Sayang. In order na sana yun eh. Kaya lang, wala tayong magagawa. Ito na lang muna ang itlog ang i-deliver ni Habi. Para naman may patuka siya sa kanyang mga alaga. May mga putik kagawa ng nung nakaraan ay maulan. Eh, syempre, paakyat-akyat nila doon sa paitlugan, galing sila sa baba. O, di, may mga putik yung iba. Kaya, kailangan nating linisan. Mga ganyan. Kaya, kailangan ay linisan. Pangit ng pamunas ko. Wala kasi yung aking pamunas. Hindi siya madulas itunas. Pangit. Ba't malambot? Ito naman ang ilong ko ng kakain. So, ganito yung ginagawa namin dito. Ako yung taga-linis neto. Si Abby yung taga-deliver. Diba? Oops, nag-close yung door.
Ayan, napalit tayo ng pamunas kasi hindi madulas yung una kong pamunas. Dapat yung madulas para mabilis ko lang siyang mapupunas. Inilaw na daw to ni Habi. Kaya lilinisan ko na lang talaga. Ang kate na ilong ko. Yes. Ganyan kasi oh. Yan yung tatanggalin. Dumi. Kailangan siyang linisin. Pero meron ding mga ganito. Malinis. May kaunting dumi lang. So guys, tatapusin ko muna to para hindi na masyadong mahaba yung ating video. Papakita ko na lang sa inyo mamaya pag natapos na nga ako. Dahil marami-rami pa to, 4 na tray pala to. So, ayan, nakatapos na nga tayo, guys, ng punas. Pagkatapos kong punasan itong mga itlog, isa-isa ko naman itong, saan ba yung lapis ko? Isa-isa ko naman siyang lalagyan ng kung ano yung size. So, mayroon kami dito, paabot nga dali ng iyong egg scale. So, ayan, ito yung aming timbangan ng itlog. So, may mga sukat yan dyan, kung anong sizes, ayan. From peewee to jumbo. So, ito yung ginagamit namin para malaman namin kung anong size yung itlog. So, ayan. Naglalagay tayo ng size ng itlog. So, 4 na tray to. So, meron tayong medium to, simula pullets hanggang large. So, ito yung i-deliver ni Habi. So, tanghali na. Inabot na tayo ng tanghali kasi anong oras na nga ako nakapunta dito. So, katatapos ko pa lang siya. Pero okay lang, at least ano yan? Tawag yan. So, gagawin nating pera. Diba? So, ayan. So, isa-isa to guys. Isa-isa ko itong nilalagay. Para naman hindi mahirapan yung ating customer. So, alam nila kung ano yung size ng itlog. So, meron si Habing siguro 2 tray yung nasayang. Pero, gagawin nating leche po. Dahil nga medyo, hindi pala medyo, dahil talagang halos 1 week na ako dun sa Bukidnon. At hindi pa nga tapos yung aking duty. Kasi wala pa nga si mama. So, ako ay umuwi lang dito. Para makipag-deliver si Habi. So, ito naman ay size small.
So, nilalagyan ko lang siya ng letter S. Ano ba? Makikita ba yan? Ayan. So, may malikot na manok na nangingitlog. Nakapasok dito sa bahay. Apat na tray. Apat na tray, oh. Akalain mo yan, diba? Sayang na kasi pera na. Naging bato pa. Bibili daw siya ng gatas. Para makapagawa raw ako ng kanyang paboritong leche flan. Pero mamaya, pag nakatapos na siya mag-deliver, ay babalik nga din ako doon sa Bukid 1. Kasi wala pa si mama. So, si kuya muna yung aking inabala. Kulit mo talaga. Sabi ko siya nga muna yung magbabantay dun sa ano. Ito daw, sira yung tray. Ano? Ayan. Isa. Ito naman ay size pullets. So, ito na yung maliliit. Pero nagiging pera pa to, guys. Diba, hindi ito sayang. Wala bang pullets nun, Dad? Wala Parang gaano. sobrang liit nito. So, ito na yung ano, pinakamaliliit na size. May magpahaba. Pilitan ko yung isang tray kasi meron siyang sira. Hindi kasi kami nakapag-deliver last week. Gawa nga ng binahayong bayan at mahirap mag-travel. That's why. So, ngayon maganda na yung panahon kahit pa paano ay medyo nainit-init na. At di na nga tayo dinaanan ng bagyong si Leon. Napakabangis pa naman. Aba, Leon. So, ayan. May sira na kasi. Kaya, pinalitan natin. Dalawa. Ito namang last ay large. Large naman siya. So, letter L lang. Large yung ilalim mo. Ha? Large. Pullets. Sa ilalim. Pullet small. Ay, gano'n. Ba't yung pinakamaliit? Para ano yung tray niya. Hindi gaano mabigatan. So, yung ibang itlog kasi ay masyadong lagyan ng putik. Ganito yung ibang itlog. Oh, sobrang na. Sobrang dumi. So, ayoko na niya maglinis. Kasi huhugasan ko na pag ganyan na hugas. Ba din itong itlog? Ito lang quality yan. Wala. So, inaantok ako. Naglilinis man lang ako na ito, inaantok ako. Grabe. Kasi kagabi ko. Ay, commercial naman to si Tandang eh. Gawa ng kagabi nga ay halos past 11 na ako natulog. Gawa nga nung buntis na baboy na hanggang ngayon ay di pa rin nanganganak. Buntis pa rin. Buntis pa rin. O, Dad, ikaw na. Okay na yan? Okay naman na ata ito. Nailaw na ata. Ayun pa na yan. Okay na yan. Okay na? Okay.
Tapos na ako, so si Habi naman na ang mag-aayos niya. Natutulog na ako. Yeah, tulog ka na. Pumayag naman. Kunin mo na yung ano mo. Dali na, tanong oras na doon. 11 na. Sige na. Layas na dyan. Ay, lalayas na pala ako. Lubos mo na yung kape. Ang dahil. Wala na ba tayong paper dyan? Ano? Karton na ano? 3? Meron. Pahingi ako. Ilan to? Ilan tray? 4. 4. Gawin mo yung 5. At sigurado akong walang tray doon. Baka nabasa. Hindi baka Ilan? 5. Itlogan mo na ano. Batiki. Butik at saka na. Ipit. Kanyara ng ipit. Makabulin mo dali. Oo, na. Lima? Isa. Isa na yan. Dalawa. Tatlo. Ayan na. Ang galing Apat. Lima. Marunong na sila mga muhaan. Bibilis na. Nagagaling na sila. Diba? Si Habi naman ang bahala niya. Bahala na rin siya niyan mag-deliver. Kasi tapos na yung aking duty. Kaya si Daddy naman. So, ganyan lang naman yung aming life. Para makagawa ng pera. Pera pang kabuhayan. Lista mo na. Ay, maglilista pa pala ako. So, gagawa pa pala ako ng listahan. Then ulit. Ano ba yung mga yun? Small, medium, large. Pullets to... Bilihan mo nga ako ng kalabasa din. Pero ito kayo nila. Para magluto ako ng ano. Ano pa kayo duman may kasabi. Sayang. Kung hindi yung lulutuin niya. Hindi naman magluto. Okay, si mama ngayon. Sabi. Sino magsusundo? Wala. Makukumute siya. Isang large, Oo, alam ko na yan. Medium, isang medium, small, at saka pullets. Today is... Ano ngayon, Daddy? October 30, 24. isang pullet, isang small, isang medium, isang large. Fresh egg. Large. Medium. Small. Pullets. Ano natin? 150. 220. 235. Magkano yung ano? Large. Limutan ko na dyan. Ay, uto ka na. Lakas ng hangin. Saan ba yung makikita? Meron ka dito? Nakasave? Parang wala. Ano dito? Saan mo may lista mo? Wala ka dito? Yan, pagkatapos sa farm,
Dito naman sa babuyan ni Mama. So, ayan. Hanggang ngayon, yung aming buntis na baboy ay buntis pa rin. Hindi pa rin siya nanganganak. So, ayan. Ay, nako, ang baboy na to. Oh. So, ayan. First time in the history na ganito nga yung sitwasyon ng aming baboy. So, ayan. So, yun. Pumunta dito yung technician. Tapos, kinausap nila kuya. Yun, ang sabi is, additional 5 days ulit mag-aantay. So, by Monday, yun, saka pa lang, siya didesisyonan kung ano na ang kanyang mangyayari. So, yun. First time to na mangyari sa amin. Kaya naman nakakabahala. Sobra talaga. As in, real na nakakabahala kasi inabot nga siya ng 120 days. Uwi si Mama, pero sumaglit nga lang. Bumalik din lang siya doon sa Mangiring kasi hindi pa nga tapos yung kanyang pinabibilad na mais. Kaya naman bumalik nga siya doon ulit. Kaya, ayan, dito pa rin ako. Hanggang ngayon. So, ayan, dito pa rin tayo sa Bukid 1. So, kanina, yun nga, tinapos ko nga yung itlog doon sa farm na malinisan para nga ma-deliver ni Habi. So, yun, na-deliver niya naman. Tapos, pati yung upo. So, hindi ko na na-videoan yung pagkuha niya ng upo kasi tanghali na, nagmamadali na siya kasi babalik pa nga ako rito. So, yun yung naging update. So, iniwanan ko nga muna to si 14 kasi ang pangalan nitong baboy na buntis na to. Yun, iniwanan ko muna siya kay kuya. Si kuya muna yung aking pinagbantay para nga masikaso ko din yung doon sa namin, sa farm. Syempre, hindi naman pwedeng lagi na lang. Syempre, paano naman yung pangkabuhayan natin, di ba? So, ganun lang. Balance lang. Balance lang tayo. So, yun. Kaya pagkatapos ko doon, so, ayan, hapon na nga ako mauwi. Yan, nagpakain na tayo dito ng ating mga alagang baboy. Mga alagang baboy ni Mama. So, ayan, kakatapos ko lang. Pawis-pawis pa. Pero okay lang. Okay. Tapos, yun, ang tawag na ito, si Mama, kinausap niya tong baboy na to, pero wala pa din. So, ayan. So, hindi na namin alam kung ano na ang aming gagawin. Mag-aantay na lang. So, sabi ng technician, hindi namin siya pwedeng turukan. Ay, hindi niya pwedeng turukan gawa ng kumbaga yung bilang ng days ng kanyang panganganak is nasa overdue na nga. So, mag-aantay na lang daw kung sakaling halimbawa may lumabas, tapos medyo nahihirapan nga siya, yun. Saka na lang tuturukan. Kasi mas delikado na nga daw yun. Parang mapapersya siya na parang hindi pa naman. Ewan, basta ganun. So, yung technician naman nakakaalam, kaya yan. So, doon na lang tayo magbase. So, ayan. Hanggang ngayon ay buntis pa rin nga yung aming baboy. So, yun, diniina naman daw ni Mama yung yan. Pinakiramdaman naman ni Mama. So, meron naman daw mga gumagalaw. So, yun. Hindi na namin alam kung bakit ganun. Kung bakit hanggang ngayon ay di pa rin nga siya nanganganak. Marahan naman yan mahiga. O, maingat siya mahiga. Kaya talaga, kumbaga, parang nag-worry kami kung bakit ganun. Kung ano ang nangyari sa kanya. I-check ko nga ulit yung kanyang dede. Check ulit natin. Oops. Yeah. Ano ba yan? Ganun ang kanyang higa. Napakabait pa naman na ito. Kaya naman nakakapanghinaya nga. Parang mamamatay lang yung kanyang baby. O, di ba? Nakakabait. So, hindi ko napaliguan kanina kasi nagluto ako. Okay. Di ba? So, dito yung kanyang. So, kahapon may gatas to. Meron yung gatas niya. Ayan, oh.
So, papakita ko sa inyo yung kanyang gatas. Dito, sa unahan niyang dede, may gatas. Tingnan niyo. So, yung gusto niya na yan. Di ba? Dito sa ilalim. Check natin. Kasi, ito lang yung pag ano ko, ito lang yung talagang may gatas. So, wala na naman ngayon. So, yung isang dede niya na lang yung may gatas. Yan o, basta ito o. Yan, nabasa nga ako dito sa kamay ko kanina. So, ito pa lang. Ito lang yung may gatas niya. So, the rest, wala. Wala talagang gatas yung iba. Diba? Wala yan. Yung pinakaunahan lang. So, ayan. Wala. Kaya, ewan. Kung ano ang nangyari dito sa aming Mommy Pig. Ayan. Sarap na. Matutulog na. So, ayan. Kaya naman, ewan. Kung hanggang kailan kami maghihintay para sa baboy na to. So, sabi ni Mama, baka daw na mali nga ako sa bilang. Pero parang hindi naman. So, bahala na. Additional 5 days siya. Kung mailabas niya, wala tayong magagawa kung sakaling patayin niya man na mailabas, diba? Kasi, hindi ko naman hawak yung kanyang buhay. Pero sana kahit pa paano ay buhay pa naman yung kanyang mga baby. So, ayan. Hanggang dito na lang muna guys. Kasi wala tayong magagawa sa ating baboy. Kundi antayin kung kailan siya mga. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!